Ang hirap kasi sa atin mga Pilipino, no? Bukang bibig natin wala tayong pera. Lagi tayong walang pera. Alam niyo ba na ang salita, ang bawat sinasabi natin ay panalangin yan. Ngayon, kung lagi natin sasabihin na wala tayong pera, ay talagang mawawalan talaga tayo ng pera. Kaya wag natin maging ugali yung salitang ganon. At wag po tayo matakot na pagka sinabi natin may pera tayo, ay baka mamaya ay uutangan tayo, sugurin tayo ng mangungutang, ganon. Hindi naman po yun ang ano nun eh, ang purpose nun. Yung purpose lang doon na huwag mong itanggi na mayroon kang pera. Kasi syempre, si God nandyan yan, nakikita tayo, naririnig tayo. Ngayon, kung lagi mo sinasabi na walang pera, pero mayroon naman mga binibigay sa'yo, si God, na para magkapera ka, tapos itinatanggi mo na wala kang pera, ay mawawala talaga sa iyo ang pera, magiging mailap sa iyo ang pera. Ako, noon, dumanas po ako talaga ng walang wala. Pero ni minsan, hindi ko sinabi na wala akong pera. Lagi ko pa nga pinagmamalaki na marami akong pera. Tsaka yung mga yung mga Pasko, birthday, hindi ko po yan pinag-iipon. Hindi po ako nag-i-effort doon na para mag-wish buhay ako para magkaroon ako ng handa. Ang naalala ko, nagkaroon lang ako ng handa sa birthday ko sa office. Lagi ako pinaghahandaan ng boss ko dahil doon sa pagiging top performer ko nung mga time na nasa bank loans pa ako. Pero yung sasabihin mo na ako sa sarili ko, paninindigan ko na maghahanda ako, yung pera kong hawak gagastusin ko para makapaghanda ako, para makapagpakain ako, ay hindi ko po yung gawain. Pag araw ng birthday ko, tama na sa akin yung nagsimba ko, kumain kami buong pamilya, at kung sino man sa malalapit ng kaibigan ko naligaw sa bahay, ay pakakainin ko. Pero yung sasabihin mo 30 to 50% ay gagastos ako para lang doon sa luho ko, hindi po. Kailangan po maging masinop tayo, maging marunong tayo maghawak ng pera para po maabot natin yung goals natin sa buhay. Kunyari, ikaw ang goals mo, gusto mo magkaroon ng bahay. So bakit hindi mo pag-ipunan, 'di ba?